Sa edad na 71, madalang na akong gumising ng maaga. Pero noong araw na iyon, nagising ako bago pa sumikat ang araw. Ang lamig ng hangin ay tila sumasalamin sa malamig na pakiramdam na bumabalot sa dibdib ko. Ilang taon ko nang pinag-isipan ang araw na ito. Ang araw na iiwan ko ang trabahong kumakain sa bawat bahagi ng buhay ko. 3 dekada akong nagtrabaho bilang tagapamahala sa accounting office sa Quezon City. Hindi marangya ang buhay, pero sapat para mapalaki ko ang anak kong si Dante. Mula nang iniwan kami ng ama niya noong si Dante 5 taong gulang pa lamang, naging sandigan ko ang trabaho. Hindi lang ito pinagkukunan ng pera, kundi sandalan ko rin laban sa kalungkutan at takot. Sa bawat overtime, sa bawat pagod, palaging ang larawan ng batang si Dante ang nagbibigay sa akin ng lakas. Noong una, mahirap. May mga gabi na umiiyak ako sa banyo habang natutulog si Dante sa kabilang kwarto. May mga panahon na hindi ko alam kung paano ko babayaran ang renta, kung paano ko itutuloy ang pag-aaral niya. Pero hindi ako sumuko. Hindi ko kaya. Siya ang buhay ko. Noong araw ng pag-alis ko sa trabaho, pinilit kong ngumiti. Ibinigay ko ang aking ID sa HR, ibinalik ang lahat ng kagamitan, at huling beses kong tiningnan ang opisina. Ang mga dingding na iyon ang saksi sa lahat ng pagsusumikap ko. Ang mga upuang niluma ng pagod ko. Ang mga orasan na palaging nagbabadya ng pag-uwi ko para makasama si Dante. Hindi ako umiiyak. Hindi ako pwedeng umiyak. Paglabas ko ng building, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Sa bulsa ko, nakatiklop ang maliit na papel, isang retirement certificate. Dapat ay magaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, pahinga na. Pero sa halip, may kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ko. Ano na ngayon ang gagawin ko? Sa jeep pa uwi, napansin ko ang mga kamay kong namamalat na sa katagalan. Ganito pala ang mga kamay ng babaeng nagtaguyod ng pamilya ng mag-isa. Sa mga daliring iyon nakasalalay ang bawat baon, bawat tuition fee, bawat gamot sa lagnat, bawat birthday cake. Pagdating sa bahay, bumungad ang lumang tarangkahan na ako rin ang nagkumpuni noon. Sa loob, tahimik. Walang tao. Alam kong abala si Dante sa bagong negosyo niya. Isang construction firm na unti-unti niyang pinapaangat. Malaki ang pangarap niya. Sabi niya, balang araw, siya naman ang magpapahinga sa akin. Pinagsilbihan ko siya ng huling perang nakuha ko mula sa separation pay. Pinasok ko iyon sa expansion ng kumpanya niya. Sabi niya, Mama, sa susunod na taon, ikaw na lang ang magre-relax. Ako, bahala sa lahat. At naniwala ako. Sapagkat paano mo naman pagdududahan ang anak na sarili mong laman at dugo? Ngunit ang hindi ko alam, sa pagre-retiro ko pala magsisimula ang pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Si Dante. Ang pangalan niya ay nangangahulugang matatag sa lumang salin ng Italyano. Pinili ko iyon dahil naniniwala akong siya ang magiging matatag kong haligi sa hinaharap. Isinilang ko siya sa maliit na klinika sa Maynila, mag-isa, walang asawa, walang kasama. Kahit ang sariling ina ko ay tumanggi noon. Sabi niya, masyadong bata ka pa, hindi mo kakayanin. Pero nakaya ko. Sa loob ng 29 na oras na labor, habang ang sakit ay bumabalot sa buong katawan ko, paulit-ulit kong binubulong sa sarili. Lalaban ako para sa anak ko, para kay Dante. Lumaki siyang mahiyain pero matalino. Nang una siyang matutong magsalita, ang una niyang sinabi ay, Mama, hindi Papa, hindi Lola. Ako agad, ako ang mundo niya. Habang ang ibang bata ay may mga laruan, si Dante ay may mga aklat na binili ko sa ukay-ukay. Bawat pahina, binabasa namin ng sabay. Hindi niya namalayan, sa bawat kwento ng mga bayani, siya ang bayani ko. Sa bawat kwento ng pag-asa, siya ang pag-asa ko.
Noong elementarya siya, walang araw na hindi ko siya sinusundo. Kahit umuulan, kahit bumabagyo. Ginamit ko pa noon ang isang sirang payong na may masking tape sa gilid para lang hindi siya mabasa. Naaalala ko pa nang minsang tinukso siya ng mga kaklase. "Ba't ang payong mo parang palaspas, Dante?" Napayuko siya noon. Ngunit sa halip na magalit, hinawakan ko ang kamay niya. "Anak, ang mahalaga, ligtas ka." Nagpakasipag siya sa pag-aaral. Scholar siya mula high school hanggang kolehiyo. Akala ko noon, kahit papaano, gumagaan na ang lahat. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap namin. Noong nakapagtapos siya ng civil engineering, ako ang pinakamaligayang ina sa buong mundo. Isang simpleng toga, isang maliit na stage, pero para sa akin, iyon ang entablado ng tagumpay. Umiyak ako nang tinawag ang pangalan niya. Si Dante. Ang batang pinasukan ko ng vitamins, kahit hindi ko kaya. Ang batang hindi ko hinayaang mawalan ng bagong sapatos tuwing Pasko kahit nangangalahati ang sweldo ko. At noong natanggap siya sa isang malaking kumpanya sa Makati, tumayo siya sa harapan ko. "Mama, ito ang simula. Balang araw, ikaw na ang magpapahinga." Araw-araw sinasabihan niya ako, "Sandali na lang, ma. Konting tiis. Yung negosyo natin, malapit nang umangat." Negosyo natin, iyon ang tawag niya. Pero ang katotohanan, pera ko ang ginamit niya sa pagsisimula ng kumpanya. Bawat sentimong inilaan ko sa retirement, ipinagkatiwala ko sa kanya. Hindi ako nagdalawang isip. Hindi ko iniisip na maaring mapunta sa alanganin. Bakit ko pagdududahan ang sariling anak ko? Ngunit minsan, ang pinakamahal natin ang siya ring may kakayahang magdulot ng pinakamalalim na sugat. Sugat na hindi basta-basta naghihilom. At ang sugat na yon, nagsimulang bumukas isang gabi, isang tawag ang nagpabago sa lahat. Ang bawat nanay, lalo na ang nagtaguyod mag-isa, ay may kwentong hindi alam ng iba. Mga sakripisyong hindi nakikita, hindi napapansin, at minsan sinasadya ng kalimutan. Mula nang magretiro ako, akala ko magaan na ang magiging daloy ng buhay. Sa wakas, wala nang alarm clock, nagigising sa akin ng alas 5 ng umaga. Wala nang pagod na paglalakad mula trabaho pa uwi habang bitbit ang isang bayong ng groceries. Ngunit napansin kong iba na ang ihip ng hangin sa bahay ni Dante. Sa umpisa, maliit lang. Kung dati tatawag siya pag-uwi ko pa lang mula opisina para magtanong kung kumain na ako. Ngayon, ako na ang laging nauunang tumawag. At kapag sumasagot siya, madalas nakakunot ang noo. "Ma, busy ako. Tawagan kita mamaya." Ang mamaya ay nauuwi sa kinabukasan. Ang kinabukasan sa susunod na linggo. Hanggang sa halos hindi na kami nagkakausap. Noong una, inunawa ko. Baka sobrang abala lang siya sa negosyo. Baka pagod. Lahat ng rason iniisip ko para siya'y maprotektahan sa sarili kong pagdududa. Kaya ako na mismo ang nag-alok. "Dante, kung kailangan mo ng dagdag puhunan, gamitin mo ang natitira kong pera sa retirement." Tumingin siya sa akin na parang nabunutan ng tinik. "Sigurado ka, ma? Malaki-laki pa yan." "Anak, lahat ng ito para sa'yo rin. Para sa kinabukasan mo." Ibinigay ko ang nasa natitira kong 1,000,000 piso. Buong buo, walang kasunduan, walang kontrata. Sino ba namang ina ang hihingi ng kasulatan sa sariling anak? Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ko na ang asawa niyang si Lisa, na dati magiliw sa akin, biglang naging mailap. Kung dati naghahain siya ng kape, tuwing dumadalaw ako sa opisina ng negosyo nila, ngayon, hindi na ako pinagpapansin. Minsan, narinig ko pa siyang bumubulong sa telepono. Hindi siya aalis hanggang hindi natin sinasabi. "Kailangan nating gawin ito, Lisa," sagot ni Dante. Hindi ko kayang sabihan si Mama, pero wala tayong choice. Nanlaki ang mga mata ko. Pinilit kong itago ang kaba. Hindi ko sila kinumpronta. Sa halip, nagkunwari akong walang narinig.
Bumalik ako sa bahay ko, nagkulong sa kwarto, at doon ko napagtanto ang isang bagay. May tinatago sila. Isang lihim na maaaring magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan ko. Noong gabing iyon, habang nakaupo ako sa lumang silya ng aking asawa na matagal nang yumao, humawak ako sa rosaryong iniwan niya sa akin. Paulit-ulit akong nagdasal. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Kung anuman ang totoo, ipakita mo sa akin. At hindi nagtagal, ipinakita nga niya. Sa mga sumunod na buwan, nakita ko kung paano unti-unting umaangat ang negosyo ni Dante. Mula sa maliit na opisina sa gilid ng Makati, lumipat sila sa isang modernong gusali. May malaking logo na nakadikit sa labas, DL Construction and Realty Corporation. Ang pangalan niya. Ang pangalan ng batang pinalaki ko sa hirap. Araw-araw napapanood ko sa social media ang pag-usbong niya. May mga larawan siyang nakatayo sa tabi ng mga gusaling ipinatayo nila. May mga video siya na nagmamasid sa mga trabahador, nakasuot ng helmet at high-visibility vest, habang ang asawa niyang si Liza ay nag-aasikaso sa opisina. Minsan, nakikita ko pa siya sa balita, pinupuri ng mga business analyst. Isang matagumpay na kwento ng self-made entrepreneur, sabi ng isang anchor. Napangiti ako sa harap ng TV, pero ang ngiting iyon ay may halong sakit. Self-made. Na para bang walang ina na nagsakripisyo. Na parang hindi niya nakuha ang tagumpay na yon mula sa pawis at pagod ko. Habang pinupuri siya ng mundo, ako'y nanatiling nakatago sa anino. Walang sumasalubong sa akin sa mga tagumpay na yon. Kahit isang pasasalamat sa publiko, wala. Pero hindi ko inalintana. Ang mahalaga, masaya siya. Tagumpay siya. Iyon ang paniniwala kong pinanghahawakan. Noong Disyembre, dumalo ako sa kanilang Christmas party sa opisina. Ako ang nagluto ng kare-kare at lumpiang Shanghai. Sa gilid lang ako umupo, pinagmamasdan ng anak kong abala sa pakikipagkamay sa mga kliyente at kasosyo sa negosyo. Nang makita niya ako, sandali siyang lumapit at bumulong. Ma, salamat ha. Alam mong ikaw ang dahilan kung bakit ko to narating. Napaluha ako. Basta Dante, huwag mo lang kalimutan kung sino tayo. Hindi ma, pangako. Pero ang mga pangako, gaya ng mga papel na tinatangay ng hangin kapag tapos na ang bagyo. Pagkatapos ng party, habang naglalakad ako pa uwi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Dante. Ma, bukas may pag-uusapan tayo. Importante. Hindi ko alam na ang pag-uusap na iyon ang magpapaguho sa mundo ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi ako mapakali. Sa dibdib ko, may bigat na hindi ko maipaliwanag, para bang may paparating na unos. Pagdating ko sa opisina nila, hindi na ako inalalayan ng receptionist gaya ng dati. Wala na rin ang dati palaging ngumiting si Liza. Nang makapasok ako sa conference room, naroon si Dante, nakatayo, nakasandal sa salamin, nakayuko, para bang iniiwas ang tingin. Ma, maupo ka muna. Anong pag-uusapan natin, anak? Tahimik siya. Tila pinag-iisipan pa ang mga salitang sasabihin. Ma, kailangan nating pag-usapan ang bahay. Napakunot ang noo ko. Anong bahay, anak? Yung bahay natin sa Quezon City. Malaki na para sa'yo. Mag-isa ka na lang doon. Sayang ang maintenance. May buyer na ako. Magandang offer. Ibenta na natin. Nabingi ako sa sinabi niya. Anak, ma, praktikal lang. Tutal, matanda ka na. Pwede ka na siguro lumipat sa kondo na mas maliit. O kung gusto mo, may nakilala kaming magandang senior home. Resort style. May spa, gym, activities. Parang pinipigilan ng puso kong bumilis ang tibok. Resort style? Oo ma, para hindi ka na mahirapan. Kami na ang bahala sa lahat. Para hindi ka na mahirapan. Ang mga salitang iyon, dati,
magaan sa pandinig. Ngayon, tila mga kutsilyong unti-unting pumuputol sa koneksyon namin bilang mag-ina. Bakit parang minamadali mo ako, Dante? Hindi ko minamadali, ma. Reality lang. Business is business. Yung bahay mo, bahay natin, kapital din iyon. Sayang kung nakatenga. Bumuntong hininga ako. Pinilit kong maging kalmado. Anak, hindi lang bahay ang Quezon City House. Doon kita pinalaki. Doon mo natutong maglakad, magsalita. Doon tayo umiyak, tumawa, nagsakripisyo. Tumingin siya sa akin. Hindi ko na nakita ang batang si Dante na minsang umiyak sa tuhod ko. Ang nakita ko ay isang lalaking nasa hustong gulang, may matalas na pag-iisip, pero malamig ang puso. Ma, negosyo ito, hindi emosyon. Negosyo, hindi emosyon. Ganun na ba talaga kami kababa sa kanyang paningin? Bigyan mo ako ng ilang araw para pag-isipan. Tumango siya, ngunit hindi na siya tumingin sa akin habang lumalabas ng kwarto. Para bang isa na lang akong supplier na nakikipag-transact sa kanya. Hindi isang ina, hindi isang tagapagtaguyod. Pag-uwi ko sa bahay, naupo ako sa lumang sofa. Tiningnan ko ang mga larawan sa dingding. Graduation ni Dante, unang birthday niya, ang picture naming magkasama habang naglalakad sa luneta noong maliit pa siya. Negosyo, bulong ko. Negosyo na lang pala ang halaga ko sa kanya. Ang dating pangarap ko, ang batang minsang sinabi, Mama, hindi kita iiwan kahit kailan. Ngayon, siya ring nagpapalayas sa akin. At iyon ang unang senyales. Senyal na ang dati kong anak, ang anak na aking inalagaan, ay unti-unti nang nagiging ibang tao. Madalas kong tanungin ang sarili ko. Paano nagbago ang anak ko ng ganito? Noong una, akala ko pagod lang si Dante sa trabaho. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti kong napansin, hindi trabaho ang nagpapabago sa kanya. May ibang dahilan, may ibang tao. Si Liza. Noong una naming pagkikita, magiliw si Liza. Palangiti, maalaga. Siya ang tipo ng manugang na kahit sinong biyenan ay ipagmamalaki. Tinatawag niya akong Mama Grace. Sinasabayan niya akong magluto. Kahit hindi marunong, nagpapakita siya ng effort. Pero ang mga ngiti niya, sa paglaon, naging plastikan. Minsang dumalaw ako sa opisina, narinig ko siyang nakikipag-usap sa isang empleyado. Alam mo, minsan naiisip ko, dapat si Dante, tinulungan na lang akong bumili ng bahay bago pa nagretiro ang biyenan ko. Sayang yung malaking bahay sa QC, nakatiwangwang lang. Hindi ba kay Ma'am Grace yun? Tanong ng empleyado. Technically, pero pag-aari naman lahat ni Dante balang araw. Bakit hindi pa ngayon? Nanlamig ang buong katawan ko. Balang araw. Balang araw ba o ngayon na? Kinabukasan, dumaan ako sa bahay ni Dante. Nagdala ako ng pansit at leche flan, paborito ni Lisa. Ngunit pagbukas niya ng pinto, malamig ang kanyang tingin. Mama Grace, hindi niyo na kailangang magdala ng pagkain. May cook na kami ngayon. Cook. Sa tagal kong nagluluto para sa kanila, ngayon parang hindi na ako kailangan. Nilapag ko ang dala kong pagkain sa lamesa. Lisa, pwede ba tayong mag-usap? Napabuntong hininga siya. Mama Grace, kung tungkol sa bahay, magkasundo na kami ni Dante para sa ikabubuti ng lahat. Pero hindi mo ba naiisip na hindi lang bahay yon? Bahagi yon ng buhay ko at ng anak ko. Exactly. Napangiti siya. Ngiting hindi umaabot sa mga mata. Bahagi ng buhay mo noon. Pero ngayon, kailangan na nating mag-move on. Hindi ka na bata. Kailangan mong isipin ang future mo at ang future naming mag-asawa. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Hindi lang pala negosyo ang nagtutulak kay Dante na ibenta ang bahay. May nagsusulsol, may naguudyok, at iyon ay walang iba kundi si Lisa. Ang babaeng minsang tinawag ko pang anak ko. Pagkalipas ng ilang araw, pinatawag ako ni Dante
sa isang family dinner. Akala ko, pagkakataon na ito upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Naghanda pa ako, nag-blush on ng kaunti, nagsuot ng blusang binili ko pa noong retirement party ko. Kahit papaano, gusto kong magmukhang maayos sa harap ng anak ko at ng kanyang pamilya. Pagdating ko sa kanilang bahay, naroon na ang ilang kamag-anak ni Liza. Tahimik ang lahat, para bang may nakaambang bagyo. Si Dante, nakaupo sa dulo ng mesa. Si Liza, katabi niya. Walang ngiti, walang pagbate. Mama, may gusto kaming pag-usapan. Umupo ako. Ano yon, anak? Si Liza, ang unang nagsalita. Mama Grace, hindi na talaga practical na manatili ka pa sa bahay sa QC. Malaki ang gastos, malaking maintenance, at hindi na rin kasi maayos ang kondisyon mo. Kondisyon? Napakunot ang noo ko. Oo, sabat ni Dante. Minsan nakakalimot ka na ma. Kagaya nung huli, iniwan mong bukas ang gripo. Natahimik ako. Totoo, minsan nagiging makalimutin na ako. Pero hindi ako senile. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Anak, hindi naman seryoso iyon. Tao lang. Ma, hindi ito tungkol sa maliit na pagkakamali. Putol ni Liza. Tungkol ito sa future. Sa ikabubuti ng lahat. Hindi na namin kayang alagaan ka tulad ng dati. Marami rin kaming obligasyon. Humigpit ang pagkakahawak ko sa gilid ng mesa. Hindi ko hinihiling na alagaan ninyo ako. Tumayo si Dante. Ma, wag nating gawing drama. Kailangan mong tanggapin, hindi na ikaw ang priority ngayon. May pamilya na ako. Sa puntong iyon, parang bumagsak ang langit sa balikat ko. Ngunit hindi pa tapos si Liza. At kung tutuusin, Mama Grace, pabigat ka na rin sa amin. Hindi lang sa gastos, kundi pati sa oras at espasyo. Pabigat. Ang salitang iyon ang pumunit sa puso ko. Pabigat. Ako na nagbigay ng buong buhay ko sa kanila. Ako na isinakripisyo ang kabataan, ang pag-ibig, ang sariling mga pangarap. Ngayon, pabigat na lang. Hindi ako makapagsalita. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang mga mata ko nanlalabo hindi dahil sa edad, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Tumingin si Dante sa akin, malamig ang mga mata. Pag-isipan mo na, Ma, kasi kung hindi mo pipirmahan ang deed of sale, baka mapilitan kaming magsampa ng legal action sa sariling ina, para lang mapilitang ibenta ang bahay. At sa sandaling iyon, natanto ko, ang anak kong pinalaki ko mag-isa, minahal ko ng higit pa sa sarili, ay hindi na ang batang Dante na pinangarap ko para sa magandang kinabukasan. Isa na siyang estranghero. At ako, isang pabigat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung paano naging ganito ang anak kong pinalaki ko ng may pagmamahal, respeto at malasakit. Pero pinili kong manahimik. Hindi dahil sa kahinaan, hindi dahil natatakot ako sa kanila, kundi dahil ina pa rin ako. Sa kabila ng sakit, inisip ko, baka ito'y galit lang na lilipas. Baka pagod lang sila. Baka kung mananahimik ako ngayon, magbabago pa ang takbo ng sitwasyon. Sa sumunod na linggo, hindi ko kinausap si Dante. Nagkulong ako sa bahay. Hindi ako lumabas kahit pa ilang beses silang tumawag upang pilitin akong pumirma sa papeles ng pagbebenta. Bawat pagkatok nila sa gate, pinipilit kong hindi mapaluha. Naalala ko ang payo ng yumaong ama ko. Kapag ang hangin ay malakas, ang matigas na puno ang unang nababali. Pero ang damo, yumuyo ko muna bago bumalik sa dati. Pinili kong maging damo. Pinili kong yumuko. Pinili kong manahimik. Kada gabi, dumudulog ako sa altar na itinayo ko pa noong binyag ni Dante. Sa gitna ng dilim, ako'y nanalangin. Diyos ko, kung ito na ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko, tatanggapin ko. Pero sana, huwag mo silang hayaang mapariwara. Huwag mo silang hayaang mabulag sa pera at kapangyarihan. Bawat patak ng luha ko, hindi dahil sa takot na mawalan ako ng bahay.
Hindi dahil sa pangambang mawalan ako ng pera, kundi dahil anong nangyari sa anak ko? Saan napunta ang batang niyakap ko sa tuwing may bangungot siya? Nagpatuloy ang mga araw. Dumalang ang pagbisita ni Dante. Si Liza naman, hindi na nag-abala pang makipag-usap. Tila baga, sa mata nila, tapos na ang pag-uusap. Ako na lang ang hindi sumusuko. Hanggang isang araw may natanggap akong liham. Legal notice. Kung hindi mo pipirmahan ang deed of sale sa loob ng 30 araw, isasampa namin ang kaso sa korte. Binasa ko yon ng ilang ulit. Hindi ako makapaniwala. Isasampa ang kaso laban sa sariling ina. Tiningnan ko ang lumang larawan namin ni Dante, yung kuha noong graduation niya. Nakayakap siya sa akin, may medalya sa leeg, at ang mga mata niya puno ng pag-asa. Ngayon, ang mata niya ay puno na ng pagkamalupit. Sa gabing iyon, isang desisyon ang nabuo sa puso ko. Kung pilit nila akong tinatahimik, kung pilit nila akong itinuturing na pabigat, kailangan kong protektahan ang natitira kong dangal. Hindi na ako magpapakaapi. Tahimik akong nagbukas ng lumang kahon sa ilalim ng kama. Nandoon ang lihim na matagal ko nang iningatan. Isang dokumento. Isang lihim na hindi nila kailanman nalaman. Noong una, akala ko ang pinakamahirap na yugto ng buhay ko ay ang mga panahong pinapasan ko mag-isa ang pagpapalaki kay Dante. Akala ko ang pagod na naramdaman ko noong naglalakad ako pauwi mula sa opisina na bitbit ang mabibigat na bayong. Ang pagligo ko ng malamig na tubig dahil hindi ko kayang ipaayos ang gripo. At ang mga gabi ng pag-aalala kung saan ko kukunin ang pambayad sa matrikula niya. Akala ko, iyon na ang sukdulan ng paghihirap ko. Nagkamali ako. Ang tunay na paghihirap ay hindi pisikal, hindi gutom, hindi pagod. Ang tunay na paghihirap ay ang pagkawala ng pagmamahal ng anak na isinakripisyo mo ang buong pagkatao mo. Nagsimula ang aking kalbaryo nang payagan kong pansamantala akong manirahan sa bahay nila Dante. Pinilit nila akong lumipat mula sa bahay ko sa Quezon City. Hindi ko pa rin pinipirmahan ang deed of sale, pero upang hindi tuluyang masira ang relasyon namin, pumayag akong manatili sa kanila habang pinag-iisipan ko raw ang magiging desisyon ko. Pinilit kong isipin, siguro nga para sa ikabubuti rin ito. Siguro makakabawi pa kami ng dati naming samahan bilang mag-ina. Pero mula pa lang sa paglipat ko, ramdam ko na hindi ako tinatanggap, kundi kinokonsinte. Ang unang gabi, pinatulog nila ako sa maliit na guest room. Wala ni kahit isang larawan sa dingding. Walang kurtina. Ang kama, manipis ang kutsyon. Maliit na bentilador lang ang kasama, kahit alam nilang malamigin na ako dahil sa rayuma. Pasensya na, Mama Grace, sabi ni Liza. Wala na kaming ibang kwarto. Samantalang, ang kwartong dating kay Dante, maluwang, malamig dahil may aircon, at may sariling banyo, ay ginawang opisina ni Liza para sa kanyang home business. Noong una, tiniis ko. Sa gabi, dinadala ko sa kama ang lumang kumot na dala ko pa mula sa bahay ko. Pinalitan ko ang kutsyon ng makapal na foam na binili ko mula sa maliit kong ipon. Hindi ko sinabi sa kanila. Ayokong madagdagan pa ang abala ko sa kanila. Sa umaga, ako ang nagluluto. Hindi dahil hiningi nila. Kusa ko. Pinipilit kong mapalapit ulit sa anak ko sa pamamagitan ng dati naming samahan. Pagluluto, pagkain, pag-uusap sa almusal. Pero hindi sila kumakain ng luto ko. Isang beses, nagluto ako ng adobo. Paborito ni Dante noon pa. Bumaba si Liza, sumilip sa kawali, nagkunot ang noo. Mama Grace, hindi pwedeng kumain si Dante niyan. Low sodium diet siya. Ayaw namin ng mamantikang pagkain dito. Nag-init ang tenga ko. Anak, bata pa si Dante. Wala pa naman siyang sakit sa puso. Mama,
Sundin mo na lang ang rules dito, sabat ni Dante. Ayaw namin ng komplikasyon. Wala akong nagawa, kundi itabi ang niluto ko. Sa huli, ako lang ang kumain. Minsan, nagtimpla ako ng kape para sa umaga nila. Si Dante, dati, hindi gumigising nang hindi ako ang gumagawa ng kape niya. Pero nang dalhan ko siya, binaba niya ang tasa sa mesa. Ma, may personal barista na kami sa opisina. Sanay na akong sa kanya. Parang may humampas sa dibdib ko. Personal barista. Hindi na pala ako ang barista niya. Hindi na pala ako ang kailangan niya. Sa gabi, nagiging malinaw kung sino talaga ako sa bahay nila. Hindi ina. Hindi tagapayo. Hindi bahagi ng pamilya. Ako ang tagalinis. Tagaluto. Tagabantay ng bahay kung wala sila. Minsang umuwi si Liza mula sa work event nila, may kasama siyang mga kaibigan. Akala ko ipapakilala niya ako. Pero nang makita nila ako sa sala, tumahimik ang lahat. Ay, sorry, akala ko katulong siya, bulong ng isa. Narinig ko yun. Kitang-kita ko kung paano napangiti si Liza, hindi man lang itinatama ang sinabi ng kaibigan niya. Noong gabi ring iyon, kinausap ko si Dante. Anak, hindi ko na siguro dapat patagalin ang pagtira ko dito. Alam kong abala na ako. Tumingin siya sa akin, walang emosyon sa mukha. Ma, hindi mo kailangang umalis. Pero kung hindi mo pa rin pipirmahan ang deed of sale, kailangan mong mag-adjust. Mag-adjust? Ibig sabihin, sundin ang patakaran sa bahay. Huwag kang makialam sa gastos. Huwag kang magsalita tungkol sa desisyon naming mag-asawa. At kung maaari, huwag kang makikialam sa pagpapalaki kay Kyle. Si Kyle, ang apo kong 3 taon pa lang. Apo kong inalagaan ko noong sanggol siya dahil si Liza raw ay hindi marunong magpatulog ng bata. Ako ang nag-alaga kay Kyle sa mga gabing hindi sila makatulog. Ako ang gumagawa ng gatas niya. Ako ang bumibili ng lampin kahit hindi sinasabi ng anak ko. At ngayon, bawal na akong makialam. Bawal na akong maging bahagi ng buhay ng sariling apo ko. Dumating ang sandali ng pinakamalaking sugat. Isang umaga, narinig ko si Kyle na umiiyak sa sala. Iniwan siya ng yaya sa loob ng playpen. Umiiyak siya hanggang sa nangingitim na ang bibig. Lumapit ako, binuhat siya at pinatahan. Niyakap niya ako ng mahigpit para bang ako ang pinakakilala niyang tao sa mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may silbi pa rin ako. Na kahit hindi ako kailangan ng anak ko, ako pa rin ang sandigan ng apo ko. Ngunit pagbalik ni Liza sa bahay, Mama Grace, bakit mo hinawakan si Kyle? Umiiyak siya. Naiwan. Hindi mo na dapat siya kinarga. Baka masanay siya sa'yo. Hindi ko gusto yon. Pero, wala nang pero-pero. Tinawag niya si Dante. Sabihan mo ang mama mo. Hindi siya dapat nakikialam. Lumapit si Dante. Wala siyang dalang galit, pero mas mabigat pa sa sampal ang sinabi niya. Ma, sundin mo ang usapan natin. Huwag kang pabigat. Pabigat. Muling bumalik ang salitang iyon. Sa puntong iyon, tumulo na ang luha ko. Hindi ko napinigilan. Ang dating batang niyayakap ko, tuwing umiiyak siya, ngayon siya na ang nagsasabi sa akin na pabigat ako. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, nagpasya ako. Lumapit ako sa lumang maleta ko. Dinala ko ito sa guest room. Isa-isang inilagay ko sa loob ang kaunti kong damit, ang rosaryo, ang larawan naming mag-ina noong siya'y bata pa. At ang pinakamahalaga, ang dokumentong itinatago ko ng ilang dekada, ang lihim kong kayamanan na hindi nila kailanman nalaman. Hindi ko pa panahon upang ipakita iyon. Pero darating ang araw, at kapag dumating na, maiintindihan nila kung sino ang tinuring nilang pabigat at kung sino talaga ang bumuo ng lahat ng meron sila ngayon. Sa ngayon, mananahimik muna ako, pero hindi habang buhay. Mula nang simulan ko ang pag-iimpake ng ilang damit
at alaala sa maleta ko. Bawat araw ay parang naghihintay na lang ako ng huling bitaw. Hindi na ako umaasa sa pagbabago. Hindi na ako umaasang babalik si Dante sa pagiging batang dating humahawak sa palad ko tuwing natatakot siya sa dilim. Ang inaasahan ko na lang ay kung kailan nila ako tuluyang palalayasin. At dumating nga ang araw na yon. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa harap ng bahay, lumapit si Dante. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Parang negosyante lang na may iniatas sa empleyado. "Ma, may pupuntahan tayo bukas." "Anong pupuntahan, anak?" Tanong ko. Pilit na pinanatili ang katahimikan ng boses ko. Ayokong muling makipagtalo. Basta sumama ka na lang para sa ikabubuti mo. Hindi na ako nagtalo. Wala nang saysay ang pagkontra. Alam kong kung pipilitin ko ang sarili ko, mas lalo lang akong mapapasama sa paningin nilang mag-asawa. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Hindi ako tinanong kung kumain na ako. Hindi rin nila dinala si Kyle. Sa buong biyahe, hindi kami nag-usap. Nakatanaw lang ako sa labas ng bintana habang ang mga gusali at taong naglalakad sa kalsada ay mabilis na dumaraan sa paningin ko. Para akong pasahero sa sariling buhay. Nang tumigil ang sasakyan, bumungad sa akin ang malaking gusali na kulay puti. Moderno, malinis. Sa gate pa lang, nabasa ko na ang karatula. Sunrise Gardens Senior Living. Nabigla ako. "Dante, ano ito?" Hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, lumapit siya sa gwardya at nagsalita. "Scheduled kami para sa facility tour." Facility tour? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ilang saglit pa, lumapit ang isang babaeng nakasuot ng maayos na uniforme. Maayos ang pagkakangiti. Parang hindi niya napansin ang pagkabigla sa mukha ko. "Mrs. Grace, ako po si Karen. Ako ang social coordinator dito. Welcome po sa Sunrise Gardens. May inihanda po kaming unit na bagay sa inyo. Air-conditioned, may sariling banyo at kitchenette. May mga activity po tayo araw-araw. Painting, gardening, yoga para sa seniors." Napatingin ako kay Dante. "Anak," hindi ako makapagsalita. "Ma, wag ka nang mag-alala. Makakabuti ito sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-isip ng mga bayarin, ng pagkain. Wala kang iintindihin. Anak, hindi ko naman kailangan ng ganito. Kaya ko pa ang sarili ko." Sa wakas, tiningnan niya ako. Pero ang mga mata niya, hindi ko na nakilala. Hindi na yon ang mata ng anak ko. Parang mata ng taong may ginagampanang obligasyon. "Ma, kailangan ko na rin mag-focus sa pamilya ko. Hindi ko kayang hatiin ang oras ko sa negosyo, kay Kyle, at sa pag-aasikaso sa iyo. Maraming magulang ang masaya dito. Magiging masaya ka rin," sumingit si Karen. "Totoo po yon, Mrs. Grace. Karamihan ng residents namin ay nakakaranas ng bagong sigla sa buhay. Marami pong amenities at mga bagong kaibigan." Tumayo ako. Hindi ko na kayang pakinggan pa ang sinasabi nila. Ang damdamin ko'y parang isang telang punit-punit, walang bahagi na buo. "Anak, kung gusto mo akong alisin sa buhay mo, sabihin mo na lang ng diretso. Hindi ko kailangan ng sugar coating. Hindi ko kailangan ng tour. Hindi ko kailangan ng mga ngiting plastic. Ma, huwag naman ganyan. Hindi ko inaalis ka. Binibigyan lang kita ng mas maayos na lugar. Alam kong hindi na komportable ang guest room. Mas magiging maayos ka rito." Maliwanag ang kanyang tinig. Parang scripted. Parang pinlano na ang lahat. Tumalikod ako. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas. Hindi ako sumakay muli sa sasakyan. Lumakad ako papalayo mula sa Sunrise Gardens. Hindi ko na narinig kung tinawag ba ako ni Dante. Hindi ko na narinig kung sumigaw ba si Karen. Ang narinig ko lang ay ang malakas na pintig ng puso ko. Bawat hakbang, tila may tinatanggal akong bigat sa dibdib ko. Bawat hakbang, paalis mula sa anak kong hindi ko nakilala. Naglakad ako hanggang makahanap ako ng taxi. Sa loob, hindi ako nakapagsalita.
Ang driver, isang lalaking nasa edad 50, napansin ang pamumula ng mata ko. "Kumusta po kayo, nanay?" Tanong niya. Pumilit akong ngumiti. "Mabuti naman, hiho. Nang makarating ako sa dati kong bahay sa Quezon City, huminto ako sa tapat ng gate. Nakita ko ang lumang pinto, ang poste kung saan itinayo ko ang swing set ni Dante noong bata pa siya. Ang bintanang dati niyang sinisilipan tuwing hinihintay niya akong umuwi mula sa trabaho. Dito ako nagsimula. Dito rin ako matatapos. Hindi ko ibebenta ang bahay na ito. Hindi ko ibebenta ang pinaghirapan ko. Hindi ko ibebenta ang alaala namin." Umupo ako sa hagdanan. Kinuha ko ang susi sa bag ko. Binuksan ko ang pinto at sa wakas, parang nakahinga ulit ako ng maluwag. Hindi ito kondo. Hindi ito resort. Hindi ito moderno. Pero ito ang tahanan ko. At dito ko mararamdaman kung sino ako. Sa gabing iyon, binuksan ko ulit ang kahong itinago ko sa ilalim ng kama. Ang dokumento ng ari-arian, ang investment certificates na iniwan sa akin ng dating employer ko na si Mr. Lim, at ang testamento na matagal ko nang ipinagawa sa abogado. Lahat ng ito, inihanda ko para sa araw na susubukan akong alisin sa sariling buhay ko. Dumating na ang araw na iyon. At ngayon, panahon na rin para ipaglaban ko ang natitira kong dignidad. Hindi ako pabigat. Ako ang pundasyon. Ako ang ugat. Ako ang dahilan kung bakit may naitayong negosyo si Dante. Kung bakit siya nakatayo ngayon. At kung bakit sa kabila ng pagtataksil niya, hindi ko siya susukuan. Ngunit mula ngayon, hindi na ako tatahimik. Hindi na ako magpapakaapi. Hindi na ako magiging saksi lang sa sarili kong pagbagsak. Maghahanda ako. Dahil kung iniisip nilang tapos na ang laban ko, nagkakamali sila. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Ang araw na hindi lang puso ko ang susubukin, kundi pati ang talino ko bilang ina at bilang babae. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang lihim na hindi ko kailanman sinabi kahit kanino, kahit kay Dante. Noong bago pa lang akong nagtatrabaho sa accounting firm, may isa akong kliyente na naging higit pa sa profesional na koneksyon. Hindi pag-ibig. Isang uri ng pagkakaibigan na nakabatay sa respeto at tiwala. Si Mr. Lim, siya ay isang negosyanteng Chino na nagsimula rin sa wala. Sa edad na 28, nakilala ko siya bilang isang kliyenteng nagbabayad ng husto sa oras at sipag. Sa edad na 55, ako ang naghawak ng buong accounting at legal documents niya. Walang araw na hindi niya sinasabi, "Grace, magaling kang tagapayo. Mas magaling ka pa sa mga lalaking accountant na hinirang ko noon." Noong siya ay pumanaw, nag-iwan siya ng testamento. Sa loob ng dokumentong iyon, isang sorpresa. Isang trust fund na naglalaman ng 5 milyong piso. Hindi para sa kanyang pamilya. Para sa akin. "Grace," sabi niya noon, "kung sakaling mawalan ka ng masasandalan, gusto kong siguraduhin na hindi ka mapapabayaan. Hindi ko yun ginalaw kahit kailan. Kahit noong mga panahong gipit ako sa bayarin sa ospital ni Dante noong nagka-appendicitis siya. Kahit noong hindi ko alam kung paano makakabayad ng tuition fee niya sa kolehiyo. Tinupok ko ang sarili kong katawan sa trabaho, naghanap ng ibang paraan, nagbenta ng lumang alahas, pero hindi ko ginalaw ang trust fund. Sabi ko sa sarili ko, ang pera na iyon ay para sa pinakamatinding pangangailangan. Hindi ko akalaing ang pangangailangang iyon ay ang pagliligtas sa sarili kong dangal laban sa sariling anak. Noong araw na bumalik ako sa bahay ko mula sa Sunrise Gardens, binuksan ko ang kahong naglalaman ng mga papeles. Nandoon ang trust fund certificates, investment growth reports, pati na ang deed ng bahay sa Quezon City. Ngunit higit sa lahat, nandoon ang isang legal document na pinirmahan ko 5 taon na ang nakalilipas
kasama ang abogado kong si Attorney Rosal. Isang kasunduan na nagsasabing kung sino man ang magtangkang magbenta ng ari-arian ko nang walang pahintulot ko ay maaaring kasuhan hindi lamang ng civil case kundi ng criminal fraud. Ang dating akala ni Dante ay matanda akong mahina at madaling madala sa mga resort-style nursing home. Hindi niya alam na pinaghahandaan ko ang lahat. Hindi niya alam na bawat hakbang na ginawa ko sa buhay ay may proteksyon. Kinabukasan, tinawagan ko si Ate Rosal. Hindi ako nag-atubiling sabihin ang lahat. Ate Awa, dumating na po ang oras. Alam ko na. Handa na ang lahat. Ang tono niya sa telepono ay hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Mahinahong matatag. Grace, hindi pa huli ang lahat. Sigurado ka ba? Sigurado, sabi ko. Hindi ko na kayang magbulag-bulagan pa. Hindi na ako ang ina na kayang manahimik habang inaapak-apakan. Nagkita kami sa opisina niya. Bitbit ko ang lahat ng dokumento. Siya naman, nakahanda na ang mga legal papers. Isang notice of counterclaim laban sa notice of legal action na ipinadala ni Dante. At isang dokumento na magtatanggal sa pangalan ng anak ko sa lahat ng karapatan sa bahay. Kung iniisip niyang siya pa rin ang tagapagmana, nagkakamali siya. Grace, sabi ni Ate Rosal, oras na rin para ipaalam mo kung kanino mo talaga balak ipamana ang lahat. Napangiti ako. Hindi kay Dante, hindi kay Lisa, hindi sa kanila. Sa buong pag-uusap namin, ramdam ko ang kabog ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas. Ang lakas na matagal nang kinakalawang sa puso ko. Hindi na ako magpapakaape. Hindi na ako ang tahimik na ina na palaging sumusunod. Ako ngayon ang ina na lalaban. Pagka-uwi ko, kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang chat history namin ni Dante. Nakita ko ang huling mensahe niya noong pinilit niya akong pumirma sa deed of sale. Hindi ko siya sinagot noon. Pero ngayon, may sasabihin na ako. Anak, kung gusto mong ituloy ang demanda, handa na ako. Pero siguraduhin mong kaya mong tanggapin ang kahihinatnan. Hindi ako papayag na mawala ang bahay na ito. At higit sa lahat, hindi ako papayag na tratuhin mo akong parang basura. Kung ito ang laban na gusto mo, ibibigay ko. Nagpadala ako ng mensahe. Hindi ako naghintay ng sagot. Hindi ko na kailangang marinig pa ang mga palusot niya. Hindi ko na kailangang marinig ang mga paliwanag na puro kasinungalingan. Ang kailangan ko lang ay ang sandata ng katotohanan. At ang pinakamalakas na sandata ko, hindi pera, hindi abogado, kundi ang diwa ng isang inang hindi kailanman tinalikuran ang kanyang dignidad. Sa gabing iyon, bago matulog, tinignan ko ang larawan namin ni Kyle. Ang apo kong minsan ay hinubog ko sa mga yakap ko. Sa kanya ko ilalaan ang lahat. Hindi ko na maililigtas si Dante mula sa sarili niyang kasakiman. Pero si Kyle, may pag-asa pa. Kung gusto ni Dante ng laban, may laban siya. Pero hindi niya alam. Ako ang nagsulat ng mga patakaran sa larong ito. Ang araw na iyon ay hindi ko malilimutan kahit kailan. Maaga akong nagising, hindi dahil sa ingay ng paligid, kundi dahil sa katahimikan na tila nagpapahiwatig ng pagdating ng isang mahalagang sandali. Ang sikat ng araw na pumapasok sa lumang bintana ng bahay ko ay tila nagsasabing, Grace, ito na ang tamang panahon. Sa loob ng maraming taon, pinili kong manahimik, pinili kong umunawa, pinili kong maging ina kahit ako na ang pinapabayaan, minamaliit at itinuturing na pabigat. Pero ang katahimikan, kapag inabuso, nagiging sandata ng mga mapang-ape. At ngayon, panahon nang gamitin ko ang boses na minsang itinuro ko kay Dante na gamitin para ipaglaban ang tama. Nagbihis ako ng maayos. Isinuot ko ang blusang asul na may bordang bulaklak na tinahi ko pa noon para sa retirement party ko. Itinali ko ang buhok ko sa paraang ginagawa ko
noong ako'y nasa tugatog ng aking propesyon. Sa salamin, nakita ko ang isang babaeng hindi matanda at mahina. Nakita ko ang isang inang pinanday ng pagsubok. Isang babaeng hindi na kayang pasukuin. Bago ako umalis, hinawakan ko ang larawan ni Kyle. Anak, para sa iyo ito. Para sa kinabukasan mo. Para sa ina mo na hindi mo pa nauunawaang nagkamali. At para sa lola mong hindi papayag na maging alipin ng kasakiman. Pumunta ako sa opisina ni Atty. Rosal. Doon nakatakdang maganap ang pag-uusap. Tinawagan na rin ni Atty. Rosal si Dante at si Liza para sa isang meeting na ayon sa kanila ay huling pagkakataon para pag-usapan ang pagbebenta ng bahay. Akala nila, dadalhin nila ako sa pagpupulong upang tuluyan akong kumbinsihin at pilitin. Hindi nila alam, hindi ako pupunta roon bilang mahina at malambot na ina. Pupunta ako roon bilang taong handang ipaglaban ang sarili. Nang dumating ako sa opisina, naroon na sina Dante at Liza. Pareho silang nakasuot ng formal. Si Dante nakabihis ng Amerikana at si Liza nakapula at may hawak na folder. Hindi nila ako binate. Hindi na ako nagtaka. Ma, umupo ka na. Huwag na nating patagalin pa, sabi ni Dante. Nakita ko kung paano siya hindi makatingin ng diretso sa akin. Liza, bilang mas sanay sa ganitong mga usapan, ang nagsimula. Mama Grace, nakiusap na kami sa iyo ng maraming beses. Hindi na ito usapang emosyon. Negosyo na ito. Kapag hindi mo pa rin pinirmahan ang deed of sale, mapipilitan kaming magsampa ng kaso. Nakita mo na ang legal notice, hindi ba? Hinawakan ko ang folder na dala ko. Hindi ko pa binubuksan. Hindi pa panahon. Narinig ko rin ang sinabi mo, Liza, sagot ko. At naiintindihan ko kung bakit mo gustong maibenta ang bahay. Hindi ka lumaki doon. Hindi mo alam ang kahulugan ng bawat pader, bawat kisame, bawat basag na tile sa kusina. Hindi mo alam kung ilang gabi akong nakatayo roon habang sinusukat kung kaya ko pang magpakain sa anak kong mahal ko. Kaya naiintindihan ko kung bakit sa mata mo, pera lang ang bahay na iyon. Napatingin si Liza kay Dante na tila nagtatanong kung bakit ako nagsasalita ng ganito. Pero hindi siya sumagot. Atty. Rosal, sabi ni Dante, maaari na bang ipakita kay Mama ang final deed? Pinirmahan na namin ni Liza. Tumayo si Atty. Rosal. Hindi na kailangang ipakita yon. Hindi na yon valid. Ano? Bakit? Tanong ni Liza. Halatang nagulat. Inilapag ni Atty. Rosal ang folder ko sa mesa. Ibinukas ito. Doon nakalagay ang trust fund certificates, investment growth reports, deed of property, at higit sa lahat, ang revocation document na nag-aalis kay Dante bilang tagapagmana ng alinmang ari-arian ko. Grace, simulan mo na, sabi ni Atty. Rosal. Tumayo ako. Hindi ko mapigil ang panginginig ng boses ko. Hindi sa takot kundi sa damdaming matagal kong kinimkim. Dante, ilang taon kitang pinalaki. Ako ang gumising tuwing madaling araw para maghanda ng baon mo. Ako ang nagdala sa iyo sa ospital noong may lagnat kang hindi bumababa. Ako ang nagbenta ng singsing ng nanay ko para makapagpatuloy ka sa pag-aaral. Ako ang sumalo sa iyo noong iniwan ka ng unang kasintahan mo. Ako ang tumanggap sa inyo ni Liza kahit wala kayong dalang kahit isang kusing noong nagsisimula pa lang kayo. Ako ang nagbigay ng puhunan sa negosyo mo. At ngayon tinawag mo akong pabigat. Sinubukan mong alisin ako sa sarili kong bahay. Gusto mong ipasok ako sa isang institusyon para makuha ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi mo lang ako pinagtaksilan. Nilapastangan mo ang pagiging ina ko. Napayuko si Dante. Si Liza pilit pinanatili ang tikas, pero hindi maikakaila ang pamumutla ng kanyang mukha. Hindi na ikaw ang tagapagmana ko, Dante. Lahat ng ari-arian ko, lahat ng naipon ko, lahat ng iniwan sa akin ng mga taong naniwala sa akin, ipapamana ko kay Kyle na apo ko.
kay Kyle na umaasa pa ring may pag-asa ang pamilya natin. Nagulat si Dante. Ma, hindi mo pwedeng gawin yan. Anak ko si Kyle. Oo, anak mo siya. Pero hindi mo siya pagmamay-ari. At hindi mo pwedeng gamitin ang pagiging ama mo para pagkakitaan ang pinaghirapan ko. Sumingit si Ate Yersh Rosal. Legally valid ang ginawa ni Mrs. Grace. At kung ipipilit ninyo ang kaso, kami ang magsasampa ng counterclaim. Ang pagtatangka ninyong pagmanipula at pag-alipusta sa kanya ay may katumbas na parusang kriminal. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Naghanap siya ng masasandalan kay Dante, pero si Dante nakatingin na lang sa akin na parabang ngayon lang niya ako nakita bilang isang taong may sariling lakas. Mama, hindi ko naisip na aabot tayo dito. Kung talagang hindi mo naisip, anak, ibig sabihin, noon pa man ay hindi mo na ako iniintindi. Matagal na. Umupo ako. Hindi ko pinansin ang pag-alon ng damdamin ko sa dibdib ko. Hindi ito oras para sa luha. Hindi ito oras para sa awa. Ito ang oras para sa katotohanan. Hindi ko kayo paaalisin bilang ama at ina ni Kyle. Pero mula ngayon, wala na kayong pakialam sa ari-arian ko. At kung susubukan ninyo pang manipulahin ang bata, sisiguraduhin kong pati ang custody niya'y mapupunta sa tamang kamay. Hindi na sila nakasagot. Ang lakas na minsang inakala nilang nawala sa akin ay bumalik ng mas matindi. Hindi ako ang mahina. Sila ang nagkamali. Sila ang nagkulang. Nang matapos ang pagpupulong, tumayo ako. Hindi ko sila tiningnan. Sa paglalakad ko palabas ng opisina, naramdaman ko ang liwanag ng araw sa aking mukha. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi ito parang tanikala sa aking balat. Para itong paanyaya sa isang bagong simula. Sa bawat desisyong ginawa ko noon, palaging ang hinaharap ni Dante ang una kong iniisip. Noong tinanggihan ko ang mga panliligaw ng ibang lalaki dahil ayokong may ibang lalaking makialam sa pagpapalaki ko sa kanya, iniisip ko ang kapakanan niya. Noong tinanggap ko ang overtime, kahit pagod na ako, iniisip ko ang matrikula niya. Noong inilaan ko ang retirement ko bilang puhunan sa negosyo niya, iniisip ko ang kinabukasan niya. Ang buong buhay ko ikot sa kanya. Pero ngayong malinaw na hindi niya ako itinuring na ina, kundi balakid, hindi ko na siya kayang protektahan mula sa bunga ng sarili niyang mga gawa. Pagkaraan ng pagpupulong sa opisina ni Ate Yersh Rosal, mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang notice of revocation na inihain namin ay naging public record. Sa loob ng ilang linggo, nakarating sa mga supplier at investors ni Dante ang balita. Isa sa kanila ang unang lumapit sa akin sa grocery kung saan madalas akong namimili. Mrs. Grace, totoo ba ang narinig ko? Hindi na po si Dante ang may karapatan sa property? Totoo, sabi ko. At ikinalulungkot ko kung naapektuhan kayo ng kanyang mga desisyon. Ang balita ay parang apoy na kumalat sa negosyo ni Dante. Isa-isang umatras ang mga investors. Ang mga supplier natakot na baka hindi na siya makabayad. Ang mga empleyado nag-umpisang mag-resign. Ang mga kliyente nakahanap ng ibang kumpanya. Sa loob lamang ng 2 buwan, ang kumpanya ni Dante na itinayo sa dugo't pawis ko ay nalubog sa utang. Ang building na ipinagmamalaki niya noon, kung saan nakapaskil ang logo ng DL Construction and Realty Corporation, ay nilagyan ng malaking karatulang for lease. Walang naiwan kundi bakanteng opisina at mga dokumentong nagsasaad ng foreclosure. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa sala, kumatok ang pinto. Hindi ko na kailangang sumilip sa bintana para malaman kung sino. Binuksan ko ang pinto. Naroon si Dante. Nakayuko. Ang dati niyang malinis na buhok ay magulo.
ang Amerikana niyang dati kong ipinangutang upang mabili noong nagsisimula siya, gusot at tila hindi na pinagtuunan ng pansin. Ma, kailangan ko ng tulong. Hindi ko kaagad siya sinagot. Pinagmasdan ko siya. Hindi bilang anak, kundi bilang taong nakalimot sa sarili niyang pinagmulan. Binalikan ko sa isip ang mga gabing nagluluto ako ng adobo habang siya ay nag-aaral. Ang mga umagang nagmamadali akong gumising para maihanda siya sa eskwela. Ang araw na tinanggap ko siya sa bahay ko matapos siyang palayasin ng kanyang unang landlady dahil sa hindi pagbabayad ng renta. Ang araw na isinakripisyo ko ang huling pera ko para hindi maputulan ng kuryente ang inuupahan naming apartment. At ngayon, narito siya, hindi dala ang pasasalamat, kundi ang bagong kahilingan. Ma, wala akong ibang matatakbuhan. Sinara na ng mga supplier ang account ko. Wala akong pambayad sa mga tauhan ko. Kung pwede lang, maibenta natin ang bahay. Pinutol ko siya. Anak, hindi na natin pag-uusapan ang bahay. Napagdesisyonan ko na. Lahat ng assets ko, lahat ng ari-arian ko ay nasa pangalan ni Kyle na. Pinrotektahan ko ang kayamanan hindi para sa iyo, kundi para sa kanya. Para sa batang may pag-asa pang lumaking hindi sakim at hindi nakakalimot sa pinanggalingan niya. Ma, hindi mo ba ako tutulungan? Tumitig ako sa kanya. Hindi ako galit. Hindi na. Ang galit ay bahagi ng nakaraan. Ang natira na lang ay pagkadismaya at lungkot na hindi kayang ilarawan ng salita. Tinulungan kita, Dante. Sa bawat yugto ng buhay mo, tinulungan kita. Pero ang tulong, kapag nagiging kasangkapan ng pang-aabuso, hindi na tulong. Pagpapahamak na iyon. Kaya ang sagot ko, hindi. Napaupo siya sa hagdanan sa harap ng bahay ko. Para siyang batang nawala sa gitna ng dagat. Ma, nagsimula lang naman ako kasi gusto kong bigyan ka ng maginhawang buhay. Pero nasanay ako. Nasanay akong umaasa. Nasanay akong iniisip na lagi kang nariyan. Tumulo ang luha niya. Hindi ko akalaing makikita ko ulit siyang umiiyak. Ang huling pagkakataong nakita ko siyang umiyak ay noong 6 na taong gulang siya at natakot sa malakas na kulog. Sa gabing iyon, niyakap ko siya at sinabi kong hindi ko siya iiwan kahit kailan. Pero ngayon, kahit gusto kong yakapin siya, hindi ko magawa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa prinsipyo. Dante, ang pagiging ina, hindi ibig sabihin ay palaging nagbibigay kahit mali na. Ang tunay na ina, nagtuturo rin kung kailan ang anak ay dapat nang tumayo sa sarili niyang paa. Ito na ang panahon mo para matuto. Ma, huling beses na ito. Kung hindi mo ako matutulungan, baka mawala na talaga ang lahat. Hawak ko ang rosaryo sa bulsa ko. Hinihimas ko yon para pigilan ang luha kong bumagsak. Anak, minsan, ang pagkawala ay hindi parusa. Minsan, ito ang tanging paraan para ang isang tao'y matutong gumawa ng bago at tamang simula. Umalis siya nang hindi ako muling tiningnan. Sa pag-alis niya, parang kinuha niya ang huling hibla ng lungkot na nararamdaman ko. Wala na akong pagsisisi. Wala na akong alinlangan. Hindi ko siya itinakwil. Itinuwid ko lang ang daang niliko niya. At kung sakaling dumating ang araw na matuto siya, handa akong muling magbukas ng pinto. Pero hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang ina na nagturo ng pinakamahalagang aral. Ang respeto at pagmamahal ay hindi binabayaran ng pera. Ito'y iginagawad sa mga taong marunong magbigay halaga. Noong bata pa si Dante, madalas akong magkwento sa kanya bago matulog. Mga kwento ng mga prinsipe, ng mga bayani, ng mga ina na handang magpakasakit para sa kanilang mga anak. Sa bawat kwento, ang ina ay palaging nagtatagumpay dahil sa kanyang pagtitiis. Naniwala akong ganoon ang katotohanan sa totoong buhay. Naniwala akong ang sakripisyo ay palaging nagbubunga ng gantimpala. Pero ngayong 71 na ako, natutunan ko na hindi lahat ng sakripisyo ay ginagantimpalaan.
Minsan, ang sakripisyo ay inaabuso, ginagamit, niluluma. At kung hindi mo pipiliin ang sarili mo, walang ibang gagawa niyon para sa iyo. Pagkalipas ng gabi ng pag-uusap namin ni Dante sa hagdan, hindi na siya muling bumalik. Ilang linggo ang lumipas. Araw-araw, ang tahimik kong bahay sa Quezon City ay naging saksi kung paano ko unti-unting tinanggap ang bagong kabanata ng buhay ko. Hindi ko na siya tinawagan. Hindi ko rin hinanap si Liza. Ang iniisip ko lang ay kung paano ko maihahanda ang kinabukasan para kay Kyle. Ang munting batang minsang kinarga ko sa gitna ng iyak, ang batang nagsabi sa akin ng kanyang unang mama kahit ako ang lola niya. Pinatawag ko si Atty. Rosal at sinabi kong gusto kong formal nang ipamana kay Kyle hindi lamang ang bahay kundi pati ang bahagi ng trust fund na iniwan ni Mr. Lim. Hindi ko na hihintayin ang tamang panahon. Ang tamang panahon ay ngayon. Sa bawat araw na lumilipas, nauubos ang oras ko. Pero kung ang natitirang panahon ko ay magagamit para maipaglaban ang kinabukasan ng apo ko, iyon ang pinakamabuting magagawa ko. Grace, tanong ni Atty. Rosal habang nilalagdaan ko ang mga dokumento. Sigurado ka ba? Alam mong may posibilidad na kapag nagmatigas sina Dante at Liza, maaari silang humiling na mag-appeal sa korte. Ngumiti ako. Matagal na akong nagdesisyon. Hindi na ito laban para sa akin. Laban ito para sa prinsipyong hindi kailanman dapat isuko. Ang dignidad ng isang babae, ng isang ina, ng isang lola. Pagkatapos ng pagpupulong, dumaan ako sa eskwelahan ni Kyle. Hindi ko sinabi sa kanila. Alam kong may restriction si Liza tungkol sa pagdalaw ko, pero nagtanong ako sa gwardiya kung maaari kong makita kahit mula sa malayo. Pumayag siya. Doon ko nakita si Kyle sa playground, nakasakay sa maliit na bisikleta, natutong magmaneho sa sarili niyang paraan. Napangiti ako. Hindi niya alam na sa likod ng lahat, sa bawat desisyong ginagawa ko, siya ang dahilan. Hindi nagtagal, natanggap ko ang balita mula sa ilang kaibigan at dating empleyado ni Dante. Nawalan siya ng negosyo. Nawalan ng investors. Pati ang bahay nila ay sinimulan ng e-auction. Ang mga dating kaibigan nagtakbuhan palayo. Si Liza, ayon sa isang dating kasamahan nila, ay umalis na at nagdala ng ilang natitira nilang ipon. Naisip kong hanapin si Dante, tanungin kung kumusta siya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam kong kung palalambutin ko pa ang puso ko, uulit lang ang kasaysayan. Sa halip, nagpatuloy ako sa buhay ko. Nagsimula akong sumali sa ilang community activities para sa mga senior. Nakahanap ako ng bagong kaibigan, mga kababaihang tulad ko na minsang isinantabi ng pamilya pero natutong lumaban para sa sarili. Sa isang pag-uusap, sinabi ng isa sa kanila, "Alam mo, Grace, maswerte ka pa rin. Hindi lahat nakakaalpas sa ganitong sitwasyon. Yung iba, hanggang dulo, nagpapakaalila. Hanggang sa huling hininga nila, umaasa pa rin sa pagtingin ng mga anak." Ngumiti ako. Hindi ko na kailangang umasa. Pinili ko na ang sarili ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa parke, may batang tumakbo papunta sa akin. "Lola Grace," tumigil ako. Si Kyle. Nakapuslit pala siya mula sa kanyang yaya. Niyakap niya ako ng mahigpit. "Lola, miss na miss kita. Bakit hindi ka na bumibisita?" Napapikit ako. Sa yakap niyang iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng pinaglaban ko. "Kyle, ang mahalaga, nandito pa rin tayo para sa isa't isa." Sa di kalayuan, nakita ko si Dante. Nakayuko, nakatayo, walang lakas ang mga balikat. Hindi siya lumapit. Hindi rin ako nagtangka. Ngunit sa tingin niya, nakita ko ang pagsisisi. Hindi ko alam kung kailan o kung mangyayari pa na muli kaming mag-uusap bilang mag-ina. Pero sa oras na iyon, sapat nang malaman kong kahit paano, nagsisimula na siyang makakita ng katotohanan. At ako,
Ako ay hindi na ang dating si Grace na nakatali sa sakripisyo. Ako na ngayon ay si Grace na pinili ang sarili, ang dignidad, at ang kinabukasan. Sa bawat pagsasara ng pinto, may bagong pintuan na bumubukas. Matagal kong narinig ang kasabihang iyon mula sa mga kasamahan ko noon sa opisina, mula sa mga kapitbahay, mula sa pare tuwing misa. Noon, parang simpleng pang-aliw lang iyon, mga salitang sinasabi para hindi gaanong maramdaman ang bigat ng pagkawala. Pero ngayon, sa edad na 71, naiintindihan ko na ang tunay na ibig sabihin, hindi lahat ng pintuan na nagsasara ay pagwawakas. Minsan, ito ang simula. Matapos ang lahat ng nangyari kina Dante at Liza, hindi ko hinanap ang balita tungkol sa kanila. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil natutunan ko nang huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ang hinaharap ko. May mga nagsabi sa akin na bumalik si Dante sa dating trabaho niya bilang site engineer sa ibang kumpanya. Marami ang nagulat. Ang dating CEO ngayon ay empleyado ulit. Ngunit hindi ko hinayaan ang sarili kong maapektuhan. Hindi ko rin siya kinutya. Ang tao, kapag nadapa, dapat tulungan. Pero ang pagtulong ay may hangganan. Kapag ang pagtulong ay nagiging dahilan para manatiling mahina ang isang tao, hindi na iyon pagmamahal. Pagpapahamak na iyon. Sa halip na ituon ang oras ko sa mga nangyari, pinili kong pagtuunan ang kasalukuyan. Nag-ayos ako ng maliit na garden sa bakuran ng bahay ko. Tinanggal ko ang mga damo na matagal nang sumakal sa mga halaman. Tinuruan ko ang sarili kong magtanim ulit ng mga gulay at bulaklak gaya noong bata pa ako sa probinsya. Sa tuwing nagdidilig ako, naiisip ko na parang buhay lang din ito. Kailangang linisin, alagaan, at kung minsan, hayaan ang mga tuyot na bahagi na mawala para makapagbigay daan sa bagong mga usbong. Sumali ako sa isang community center kung saan nagtuturo ako sa mga batang nahuhuli sa aralin. Karamihan sa kanila, mga anak ng mga pamilyang hindi kayang magbayad ng tutors. Sa tuwing tinuturuan ko silang magbasa, magsulat at magkwenta, para akong bumabalik sa panahon noong tinuturuan ko si Dante ng alphabet. Ngunit ngayon, mas malawak ang saklaw ng pagmamahal ko. Hindi lang nakalaan sa isang bata, kundi sa marami. Isang hapon, habang nagtuturo ako, pumasok si Kyle kasama ang kanyang bagong yaya. Lola Grace, sabi niya habang bitbit ang isang notebook. Gusto ko pong matutong magbasa gaya ng ibang bata. Naupo siya sa tabi ko. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Ang uri ng pag-asa na minsang nakita ko kay Dante noong bata pa siya. Ngunit hindi ko ipipilit ang aking sarili sa buhay nila. Hindi ko igigiit ang sarili ko bilang lola kung ayaw nilang tanggapin. Ang pagmamahal ay hindi pinipilit. Kusang ibinibigay at kusang tinatanggap. Kyle, sabi ko, lagi akong narito kung kailangan mo ng tulong. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Nang matapos ang klase, lumapit sa akin ang yaya niya at ibinigay ang isang sobre. Galing kay Dante, sabi niya. Binuksan ko yun sa gabi habang nakaupo sa lumang sofa sa sala. Nandoon ang sulat ni Dante, sulat kamay, hindi nakatype gaya ng nakasanayan niyang gawin sa opisina noon. Ma, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang salita para burahin ang sakit na naidulot ko. Pero gusto kong malaman mo na nagsisimula akong matutong tumayo sa sarili ko. Hindi para humingi ulit ng tulong sa'yo. Hindi para kunin ang anuman mula sa'yo. Kundi para maging ama kay Kyle sa paraang hindi ko nagawa bilang anak sa'yo. Maraming salamat sa lahat. Hindi ako hihingi ng kahit ano pa. Gusto ko lang malaman mong pinagsisisihan ko ang lahat. Pinikit ko ang mga mata ko. Hindi ako umiyak. Hindi ko na kailangan ang luha. Ang kailangan ko lang ay katahimikan.
At iyon ang binigay sa akin ng sulat na iyon. Pagkalipas ng ilang linggo, tumanggap ako ng paanyaya mula sa community center. Kailangan nila ng lead coordinator para sa programang sumusuporta sa senior citizens na iniwan ng pamilya. Hindi ako nagdalawang isip. Tinanggap ko ang tungkulin. Hindi ko lang tutulungan ang sarili ko, tutulungan ko rin ang iba pang kagaya ko. Dati iniisip ko na kapag tumanda ako, magiging pabigat ako. Iyon ang itinuturo ng lipunan ng mga anak na nakalimot sa pinagmulan nila, ng mga taong ang sukatan ng halaga ay ang perang kayang ibigay at ang pabor na kayang ialay. Pero ngayon, alam ko na, ang katandaan ay hindi kahinaan. Ito'y katibayan ng mga tagumpay, pagkatalo, at mga aral na hindi natutunan ng nakararami. Ako si Grace. Hindi na ako ang babaeng nagpakatanga para ipaglaban ang mga hindi marunong magpahalaga. Ako si Grace, ina, lola, babaeng natutong pumili ng sarili. At sa pagpiling iyon, hindi ako nag-iisa. Ang bawat hakbang ko ay para sa mga kababaihang nakalimutang may karapatan silang lumaban. Para sa mga inang piniling maging tahimik sa kabila ng sakit. Para sa mga lolang tinawag na pabigat, ngunit alam sa puso nilang sila ang dahilan kung bakit may pundasyon ang pamilyang minsang tinulungan nilang itayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga ako ng maluwag. Ang hangin ng kalayaan ay malamig, ngunit hindi nakakakaba. Ito ang hangin ng bagong simula. At kung sakali mang bumalik si Dante, hindi ko siya tatanggapin bilang anak na kailangan kong alagaan. Tatanggapin ko siya bilang isang taong muling natuto kung paano magmahal ng tama. Hanggang sa araw na iyon, ipagpapatuloy ko ang aking buhay, hindi na bilang ina na umaasa sa pagmamahal ng anak, kundi bilang babae na pumili ng sarili at ng dignidad. Ang bagong simula ko ay hindi nakatali sa nakaraan. Ang bagong simula ko ay akin. Sa wakas, akin.